Welcome po sa Filipino Film Recap. Ngayon papanoorin natin ang Megan Levy, 2017. Noong 2001 sa New York, si young Megan Levy ay nanirahan kasama ang kanyang ina na palaging nagpapalit-palit ng trabahong kinasusuklaman niya, lalo pang lumala ang sitwasyon nang pumanaw ang kanyang matalik na kaibigan, at ang dalaga ay nagkulong na lamang sa kanyang silid na walang malinaw na direksyon sa buhay. Gayunpaman, isang araw habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang dalawang Marines na nakauniporme na papasok sa isang recruitment base. Iyon ang naging turning point sa buhay ni Megan, kaya nag-volunteer siya na sumali sa pagsasanay ng American Army. Nakakubli sa kanyang ina, nag-empake siya ng gamit, sumakay ng bus, at nagtungo sa isang military camp sa South Carolina. Matapos ang ilang buwang matinding training kabilang ang pag-akyat, mabibigat na ehersisyo, at combat techniques, sa wakas ay nagtapos si Megan sa Army. Gaya ng inaasahan niya, huli na dumating ang kanyang ina sa graduation ceremony at mas interesado pa sa military life insurance kaysa sa tagumpay ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, naging isa si Megan sa mga recruit na ipinadala upang magpatrol sa isang marine base at umalis sa bahay ng kanyang ina, nanirahan sa barracks. Gayunpaman, isang gabi ng pahinga, si Megan at dalawang kaibigan ay nagpunta sa bar at uminom ng higit sa dapat. Paglabas nila, desperadong kailangang gumamit ng banyo si Megan, ngunit dahil walang malapit, pumunta siya sa likod ng hardin sa dorm. Gayunpaman, nangyari ito mismo malapit sa opisina ng Chief Sergeant, at nang makita ito ng isa sa mga guard, agad siyang ini-report dahil sa misconduct. Kinabukasan, galit na galit ang Chief Sergeant at binyantaan siyang tatanggalin sa serbisyo dahil sa kanyang ginawa, ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Mula sa araw na iyon, inatasan siyang maglinis ng kennel kung saan inaalagaan ang mga guard dogs ng Marines. Pagdating niya roon, kailangan niyang linisin ang lahat ng doghouse hanggang sa makita niya ang isang German Shepherd na si Rex. Sinubukan niya itong lapitan, ngunit naging agresibo ang aso at muntik siyang kagatin. Kaagad pagkatapos nito, dumating ang second in command na si Sergeant Martin at sinabi na may panibago siyang trabaho para kay Megan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuot ng protective gear at pumunta sa field kung saan ginagawa ang dog handling training. Sa unang pagsubok, kinagat ng aso ang manggas ng suit, ngunit nang ibigay ang command ng sundalo, agad itong tumigil at bumalik sa pwesto. Ang susunod na pagsubok ay ang paghuli sa isang fugitive, at kailangang tumakbo ni Megan sa field habang suot ang kanyang protective suit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito si Rex na German Shepherd ang aso, at nang makita niya ang batang sundalo, agad siyang sumugod at kinagat ang pantalon nito imbes na ang suit. Hindi nasugatan si Megan, ngunit ang asal ng aso ay nagbigay sa kanya ng bagong motibasyon at nangako siyang kahit papaano ay aamon niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang sergeant kung ano ang kailangan para maging dog trainer, ngunit sinabi nito na hindi ito madali dahil kailangan ang pinakamataas na score sa physical test at weapons handling test. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, gumigising si Megan ng maaga upang mag-ehersisyo at sinasanay ang kanyang pagbaril upang gumanda ang kanyang marka. Sa araw ng evaluation, nagbunga ang kanyang pagsisikap at nakakuha siya ng mahigit 70% na score sa lahat ng tests, na siyang pinakamataas sa mga kandidato. Pagkatapos ay kinausap niya si Sergeant Martin, ngunit bago maging dog trainer, kailangan muna niyang pumasa sa isa pang endurance test. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuot ng harness na may leash upang masanay sa pagkontrol ng aso sa training field. Kailangan din niyang dalhin ito sa behavior classes na binabantayan ng isang veterinarian. Sa isang bahagi ng training, inutusan ng doktor ang lahat na tanggalin ang kanilang collars, ngunit nang si Rex na ang tinangkang tanggalan ng unang corporal, muli itong naging agresibo at kinagat ang kanyang kamay. Dahil dito, nagdesisyon si Sergeant Martin na alisin muna siya sa duty upang gamutin ang sugat at ibinigay kay Megan ang pagkakataon na alagaan ang aso. Agad na tinanggap ng batang sundalo ang responsibilidad at nagpunta sa kennel upang dalhin ang pagkain ni Rex, ngunit nang sabihan niya itong maghintay sa doghouse, hindi sumunod ang aso at nagsimulang tumahol. Sa kabila nito, hindi sumuko si Megan at naupo sa harap ng kulungan, hinihintay hanggang sa sumunod ang aso. Matapos ang ilang oras, humiga rin si Rex sa loob ng kennel at nagawa na niyang ilagay ang food bowl sa loob. Pagkalipas ng ilang araw, sumama siya sa ibang sundalo sa isang training exercise kung saan kailangang tukuyin ng mga aso ang lokasyon ng mga bomba sa isang staged scenario. Ang training ay pinangungunahan ni Sergeant Andrew, nakakabalik lamang mula sa digmaan sa Iraq at eksperto sa dog training.
Nang siya na ang turn ni Megan, sinubukan niyang gabayan ang aso sa loob ng eksena, ngunit hindi sumunod si Rex at pumunta sa ibang direksyon. Sinubukan niyang hilahin pabalik ang aso, ngunit inutusan ng sergeant na magpatuloy sila nang makita niyang natagpuan ng aso ang bomba na siya mismo ang naglagay sa isang lihim na lokasyon. Pagkatapos ng pagsusulit, sinabi ng sergeant na si Rex ay isang mahusay na tracking dog, ngunit kailangan ni Megan na mas lalo pang bumuo ng ugnayan dito dahil maaari itong magdulot ng panganib sa buhay ng iba sa totoong misyon. Tinanggap ito ng sundalo at sa paglipas ng mga araw, lalo pang tumibay ang relasyon nila ng aso. Matapos ang maraming buwan ng pagsasanay, si Megan at ang iba pang sundalo ay ipinadala sa Iraq kung saan magtatrabaho sila kasama ang kanilang mga aso sa loob ng 7 buwan. Mahaba ang biyahe ng eroplano, at pagdating nila sa bansa ay agad silang dinala sa military base sa lungsod ng Ramani. Pagdating ng madaling araw, ipinakilala siya sa kanyang guide na si Corporal Morales, na may alaga ring tracking dog na si Chico. Pagkaraan ng ilang araw ng pag-a-adjust sa routine ng base, sa wakas ay nakuha ni Megan ang kanyang unang misyon kung saan sasama siya sa isang military group na nag-iinspeksyon ng mga driver sa kalsada. Sa inspection, pinahinto ang isang lalaki at ang kanyang anak sa loob ng sasakyan, at inutusan ng sergeant si Megan at ang kanyang aso na siyasatin ang sasakyan. Hinahaya ng opisyal ang aso upang amuyin ang buong kotse, ngunit walang nakitang kainahinala si Rex kaya pinayagan silang umalis. Bago sila umalis, tinanong ng bata ang pangalan ng aso, ngunit sinabi ng sergeant sa kanya na manahimik na lang at sumakay sa kotse. Palihim na sinabi ni Megan ang pangalan na Rex, ngunit nang mapansin ito ng sergeant ay agad siyang pinagalitan dahil maaaring gamitin ng kaaway ang pangalan ng aso upang matrap ito sa panganib. Nangako si Megan na magiging mas maingat siya, at natapos ang inspection sa lungsod ng walang malalang insidente. Pagbalik sa base, ipinagmamalaki ng batang sundalo ang naging trabaho ni Rex. Kahit may 6 na buwan pa ang natitira, ipinangako niya na pareho silang makakauwi ng ligtas. Ipinagpatuloy ng dalawa ang mga inspection at kahit sa oras ng pahinga, mas madalas pang sinasanay ni Megan si Rex kumpara sa ibang trainers. Isang gabi sa 3 buwan ng kanilang misyon, tinawag si Megan sa gitna ng gabi para sa isang espesyal na operasyon. Bagamat bawal sa mga recruits ang sumali sa combat missions, isang grupo ang na-eliminate at kailangan ng reinforcement kaya agad siyang tinatawag. Nagmamadali siyang nag-empake at kasama si Rex ay tumungo sila sa eastern area ng Ramadi. Pagdating nila, sinimulan ng grupo ang inspection sa lahat ng bahay upang hanapin ang mga nakatagong armas at bomba. Habang nagpapatuloy, nakakita sila ng isang residente at matapos masigurong ligtas ang lugar ay sinimulan siyang tanungin ng mga sundalo tungkol sa mga armas sa rehiyon. Itinanggi ng lalaki ang lahat at sinabing pabor siya sa American Army sa paglaban sa mga insurgents ng bansa. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang sergeant at inutusan ang kanyang team na halugugin ang bahay kung saan nakakita sila ng isang kwarto na puno ng mga carpet. Pinangatwiranan ng residente na ginagamit daw ang mga ito sa mga religious ceremonies at binili niya ito para sa kanyang pamilya. Inutusan siya ng sergeant na alisin lahat ng carpet, at nagsimulang halugugin ng lalaki ang aparador at sinabing wala siyang itinatago. Ngunit nagsimulang mairita si Rex kaya sinabi ni Megan na amuyin niya ang mga carpet upang malaman kung may nakatagong bagay dito. Matapos ang pagsusuri, umupo ang aso sa harap ng isang pader na tila may ipinapahiwatig na kakaiba sa lugar na iyon. Sinuri ng mga sundalo ang pader at natuklasan sa likod ng nakasabit na carpet ang isang butas na puno ng mga armas at bomba. Sinubukan tumakas ng residente ng bahay ngunit agad siyang nahuli ng grupo at kinuha bilang bilanggo kasama ang lahat ng armas. Matapos makumplito ang misyon, binati ni Morales si Megan at Rex dahil sa kanilang pinagsamang pagsisikap na nakapagligtas ng maraming buhay ng gabing iyon. Dahil dito, nakuha ng buong batalyon ang respeto sa batang sundalo at sa kanyang tracking dog habang nagkaroon ng selebrasyon sa loob ng base. Kalaunan, naglaro ng baraha sina Morales at Megan habang pinagmamasdan ni Rex ang lahat. Tahimik at maayos ang asal na parang tunay na guard dog. Habang naglalaro, tinanong ni Morales kung paano napunta si Megan sa army, at sinabi niya na ito ay paraan para takasan ang buhay na kinamumuhian niya. Napansin din niya ang tato sa braso ni Megan na may pangalang Jessie. Ipinaliwanag niya na ito ang pangalan ng kanyang kaibigang kababata, at silang dalawa ay parang magkapatid na magkasama mula high school. Sa isang trahedya, sa isang high school party, labis silang uminom at uminom din ng ilang pills upang subukan ang kanilang tolerance. Matapos ang ilang oras na pagkawala ng malay,
Nagising si Megan ngunit si Jessie ay hindi na nagising at isinugod sa ospital ngunit hindi na nakaligtas. Mula noon, dala ni Megan ang matinding guilt, iniisip na siya ang dapat namatay at hindi ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nagbigay ng dahilan ang pagiging bahagi ng army para kay Megan na magpatuloy, lalo na matapos niyang makilala si Rex. Lumipas pa ang ilang linggo at sa ika-6 na buwan, patuloy na sama-sama si Megan at Rex sa mga combat missions ng mga sundalo. Sa isa sa mga ito, tumawid ang grupo sa isang city highway at nagsimulang sumangot si Rex sa paligid upang maghanap ng mga bomba. Bigla siyang huminto at nang masuri ng mabuti, nakita ni Megan ang isang pampasabog na nakakabit sa guardrail ng kalsada. Agad siyang nagbigay ng hand signal upang pigilan ang grupo sa paglapit, at muli nilang nailigtas ang kanilang team mula sa posibleng trahedya. Dahil sa mahusay nilang trabaho, sa isa pang misyon ay nag-volunteer si Morales na sumama kay Chico, ngunit nagpa siya ang sergeant na si Megan ang ipadala. Sa handang grupo, 2 armored vehicles ang tumungo sa western region ng Ramani. Pagdating sa isang bahagi ng kalsada, sinimulan muli ni Megan at Rex ang kanilang trabaho. Biglang sumangot si Rex sa lupa, at nang mapansin ni Megan na senyales ito ng bomba, naglagay siya ng bandila sa lugar. Nagpatuloy ang dalawa sa pagmamarka, at matapos ang 2 oras ng paghahanap ng mga pampasabog sa iba't ibang lugar, pinahinga muna ni Megan si Rex. Habang naghihintay ang grupo, may paparating na sasakyan at itinaas ng isa sa mga sundalo ang kanyang baril, ngunit patuloy pa rin ang pag-usad ng driver. Pinaputukan ng sundalo ang sasakyan bilang babala at tuluyang huminto ito, at lumabas ang driver upang itaas ang kanyang damit bilang patunay na wala siyang dalang bomba. Pagkatapos nito, inutusan ng grupo ang lalaki na humiga sa lupa at nang ma-cuff na siya, inutos ng sergeant kay Megan na inspeksyonin ang sasakyan, kasama si Rex. Dahan-daang lumapit si Megan sa kotse, ngunit habang papalapit na sila, isang bomba ang sumabog sa tabi nila. Sina Megan at Rex ay tumilapon ng malayo. Pansamantalang nawalan ng boses si Megan habang nawalan ng malay si Rex. Dahil sa desperasyon, agad siyang tumakbo upang tulungan ang aso habang dinala ng ibang sundalo silang dalawa sa sasakyan upang mailigtas. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik ang pandinig ni Megan at tinanong siya ng sergeant kung paano niya hindi natukoy ang bombang iyon sa inspection, ngunit napansin ng isa sa mga sundalo na hindi ito landmine kundi isang bombang konektado sa detonator wire. Napansin ni Megan na ang wire ay papunta sa mga abandonadong gusali at napagtanto niyang planado ang pag-ataking ito. Pinaghihinalaan ng mga sundalo na sila ni Rex ang tunay na target, dahil kung mapapatay sila, mawawalan ng pinakamahusay na bomb detectors ang American Army. Sumusunod, inutusan ng sergeant na ibalik ang dalawa sa base, ngunit naniniwala si Megan na delikado ito dahil maaaring may iba pang bomba sa lugar. Pagkatapos gumaling ni Rex, humiling siya na ipagpatuloy ang misyon at hanapin pa ang iba pang bomba habang sinusuri nila ang mga gusali. Naghanda ang mga sundalo ng kanilang mga armas at sinuri ang mga gusali na tila walang tao. Dahan-daang naglakad sa field ang grupo sa pangunguna ni Megan at Rex, at nang maamoy ng aso ang isa pang bomba, agad itong huminto at umupo sa lupa. Muling naglagay ng bandila si Megan sa lugar at nagpatuloy ang grupo hanggang sa marating nila ang mga abandonadong gusali. 2 sa mga ito ay walang laman at tumuloy sila sa ikatlo na dating isang paaralan para sa mga bata. Pagdating sa bubong, nakita nila ang mga explosive equipment at detonators, senyales na ang mga responsable ay nasa malapit pa rin. Sinubukan ng grupo na hanapin ang mga kriminal nang biglang nagsimulang tumahol si Rex sa isa sa mga sundalo na si Gomez. Dahil sa kakaibang kilos ng aso, pinasaway siya ni Megan, at nagpunta si Gomez sa kabilang bahagi ng bubong. Habang ginagawa niya ito, kinagat ni Rex ang backpack ng sundalo at ibinagsak siya sa lupa ilang segundo bago nagpaputok ng rocket ang isang lalaking may hawak na bazooka patungo sa bubong. Dahil kay Rex, nakaligtas si Gomez sa pagsabog, at natukoy ng grupo ang 3 armadong kalaban sa gitna ng mga gumuhong debris. Nagsimula ang barilan at ang mga military vehicle ay nagbigay ng cover fire para makalabas sina Megan at ang iba pa sa gusali. Sinubukan tumakas ng sundalo at ng kanyang aso, ngunit may isa pang bomba na pinasabog at ang pagsabog ay nagpabagsak sa kanilang lahat sa hagdan. Matapos makabawi sa atake, nagpatuloy ang grupo sa pagtakas habang sina Gomez at Johnson ay nagbibigay ng cover fire upang makagalaw sina Megan at Rex. Sa gitna ng putukan, dumating ang mga armored vehicles at sumakay ang lahat dito. Naiwan lamang sina Megan at ang aso. Nang makakita ng pagkakataon,
tumakbo sila papunta sa sasakyan, at nakapasok si Rex, ngunit may muling pinaputok na rocket at napabagsak si Megan sa lupa. Agad na tumakbo si Rex patungo sa kanya at nanatili sa tabi niya kahit patuloy ang putukan sa paligid. Umalis ang sasakyan ng mabilis, at pamwesto ang mga sundalo sa unahan upang protektahan sila, ngunit hindi na sila makapaghintay ng matagal. Muling tumakbo sina Rex at Megan patungo sa sasakyan at nakapasok sila habang ligtas na nakapag-drive pabalik sa base ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa lokasyon at may helicopter na naghihintay kay Megan upang agad siyang dalhin sa ospital. Kahit sugatan, hiniling niyang manatili kay Rex, ngunit naiwan ang aso sa base at ipinangako ni Morales na aalagaan ito. Sa wakas, isinakay si Megan sa helicopter at napaiyak siya dahil sa trauma ng digmaan at paghihiwalay sa kanyang pinakamatalik na kasama. Makalipas ang ilang oras, nagising si Megan sa ospital at sinabi ng doktor na nasugatan ang kanyang eardrums, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito permanente. Pinahintulutan siyang magpahinga sa loob ng 3 buwan upang tuluyang gumaling sa pisikal at mental na pinsala. Lumipas ang mga araw at sa Pasko, bumalik si Megan sa kanyang lungsod sakay ng eroplano at sinalubong siya ng kanyang ama na niyakap siya ng may ginhawa dahil ligtas siya. Gayunpaman, kailangan niyang magtrabaho sa Pasko kaya iniwan niya si Megan sa bahay ng kanyang ina, kahit ayaw niyang manatili sa kanyang ina at stepfather. Ang mas mabigat para kay Megan ay ang pagiging malayo kay Rex. Sa panahong wala siya, tumawag si Megan sa Marines Barracks upang tanungin kung maayos pa ba ang kanyang aso. Ngunit ipinaalam sa kanya na hindi pa nakababalik si Rex mula sa Iraq. Nagdaan ang mga araw na puno ng pag-aalala at pangamba si Megan. Iniisip ang pinakamasama hanggang sa matapos ang kanyang leave ay nabigyan siya ng pahintulot na bumalik sa base. Pagdating niya, sinalubong siya ni Sergeant Andrew na masayang makita siyang muli at binati siya sa mahusay niyang trabaho sa misyon. Sa dagdag pa nito, sinabi ni Andrew na sa wakas ay nakabalik na rin ang aso. At agad tumakbo si Megan upang makita si Rex na tuwang-tuwa rin nang makita ang kanyang kasama. Naka-off-duty din ang aso habang nagpapagaling mula sa injury sa paa. Muling magkasama ang dalawa. Tinulungan ni Megan si Rex sa kanyang paggaling habang nagsasanay din siya ng mga bagong dog handlers sa base. Isang umaga, pumasok siya sa kanyang silid at nakakita ng mga bulaklak at mensahe sa pinto na isinulat ni Morales. Makalipas iyon, lumitaw si Morales sa hallway at masaya si Megan na makita siya muli. At magkasama nilang in-enjoy ang araw sa isang romantikong sandali. Lumipas ang panahon sa loob ng base, ngunit ilang buwan ang nakalipas, natanggap ni Megan at ng mga sundalo ang malungkot na balita na si Sergeant Andrew ay nasawi sa labanan. Namatay siya sa isang pagsabog habang pinoprotektahan ang kanyang tracking dog na si Bruno. Nakaligtas ang aso at inaalagaan na lamang ng ibang sundalo, ngunit sa pagbabalik ni Megan sa training, napansin niya na si Bruno ay hindi mapakali na parang may hinahanap ito. Ipinaliwanag ni Sergeant Martin na ang ugnayan ng aso at handler ay panghabang buhay, kaya patuloy na hahanapin ng aso si Andrew hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na pag-iisip kay Megan, at matapos ang ilang araw sa Marine Base, nagdesisyon siyang hindi na magpatuloy sa pag-enlist sa Army. Kinabukasan, pumunta siya kay Sergeant Martin upang ipaalam ang kanyang desisyon, na nais niyang maghanap ng bagong layunin sa labas ng Army. Humiling din siya ng letter of recommendation, at hiniling na si Rex ay ipa-adopt sa kanya upang maalagaan niya ito at mailayo sa digmaan. Nauunawaan ng Sergeant ang kanyang dahilan at nangakong gagawin ang sulat, ngunit sa mga huling araw ni Megan sa base, kailangan niyang dalhin si Rex sa panibagong veterinary check-up. Sa kasamaang palad, hindi komportable ang aso sa muzzle at naging agresibo ito, kaya inirekomenda ng veterinaryo na huwag muna itong i-discharge mula sa Army. Nakiusap si Megan na alisin ang tala, dahil kung hindi ay muli na namang gagamitin si Rex sa mga misyon at maaaring hindi na sila muling magkita. Hinampihan naman ng veterinaryo ang kanyang desisyon at tumakbo ang sundalo upang kausapin si Sergeant Martin at humingi ng tulong. Bagamat nauunawaan ni Martin ang malalim na ugnayan ni Megan at Rex, sinabi niyang wala siyang magagawa dahil ang aso ay sinanay para sa digmaan. Dahil dito, anumang kakaibang sitwasyon ay ituturing na banta at maaaring maging agresibo ang aso, na posibleng makasakit ng mga inosenteng tao. Gayunpaman, nangako ang sergeant na bibigyan si Megan ng pagkakataong makapagpaalam kay Rex bago ito ibalik sa Rock. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang luha at tinanggap ang desisyon, at nagtungo sa kennel upang magpaalam sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa huling pagkakataon. Ang mga sumunod na buwan ay naging napakahirap para sa kanya,
at lalo pang lumala ang sitwasyon nang muling mag-enlist si Morales para sa 51 buwan na misyon sa Iraq. Dahil dito, lalo pang lumayo ang dalawa sa isa't isa, at si Meghan ay napunta sa matinding depresyon, labis na nangungulila kay Morales at lalo na kay Rex. Isang umaga, pumatok ang kanyang ina sa pinto at sinabing may espesyal siyang sorpresa para sa anak. Nang lumabas si Meghan sa kanyang silid, nakita niya itong may hawak na isang tuta at sinabing dinala niya ito bilang kapalit ng asong naiwan sa army. Galit na galit si Meghan sa ginawa ng kanyang ina, sinasabing hinding-hindi nito mauunawaan ang nararamdaman niya at walang sino man ang makakapapalit kay Rex. Dahil dito, mas lalong nainas ang kanyang ina at sinabing pagod na siyang makita ang anak na tila inaabuso siya, nakatira sa bahay niya, at walang ginagawa buong araw. Nag-init ang ulo ni Meghan kaya nag-empake siya ng gamit at umalis, lumipat pabalik sa bahay ng kanyang ama. Masaya siyang tinanggap ng kanyang ama pabalik, ngunit bukod sa pangungulila kay Rex, nagsimulang maranasan ni Meghan ang post-war stress. Isang gabi, hindi sinasadyang tumunog ang car alarm ng kanyang ama at agad siyang tumakbo palabas. Nagmakaawa na huwag itong umalis ng bahay, dahil sa trauma mula sa digmaan. Naisip niya na ito ay katulad ng sitwasyon ng mga bomba sa lungsod, ngunit tinulungan siya ng kanyang ama na kumalma. Gayunpaman, lalo pang lumala ang sitwasyon kinabukasan nang pumunta si Meghan sa gas station at makita ang isang aso na tumatahol sa loob ng kotse. Naniwala siyang naiinitin at natrap ang aso kaya kumuha siya ng baseball bat at tinangkang basagin ang bintana. Nang lumitaw ang may-ari ng kotse, sinigawan niya ang lalaki at sinabing huwag nitong pinapahirapan ang aso, ngunit tinawag siya nitong baliw at sinabing maayos ang alaga nito. Nang makita ni Meghan na lumalala na ang kanyang sitwasyon, nagsimula siyang dumalo sa isang support group para sa mga veterano kung saan unti-unti niyang ibinabahagi ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa isa sa mga pagpupulong, napaiyak siya habang inaalala si Rex at iniisip kung ano na ang nangyari rito. Ipinagtapat din ni Meghan na natutunan niya ang unconditional love mula sa aso, ngunit pinatibay siya ng leader ng grupo sa pagsasabing marami na itong naituro sa kanya sa kanilang panahon na magkasama. Sa kabila nito, nanatiling walang sigla si Meghan, salit-salitang dumadalo sa meetings at nagkukulong sa kanyang silid. Napansin ng kanyang ama ang kalagayan niya kaya pinuntahan siya sa kanyang kwarto at sinabing alam niya ang pakiramdam ng mawala ang pinakamahalagang mahal sa buhay. Gayunpaman, kahit nasa pinakamababang punto, ang tanging natitira ay ang patuloy na lumaban, at alam niyang kaya rin ito ni Meghan dahil isa siyang tunay na Marine, ngunit sinabi ng dalaga na nawawala siya kung wala si Rex. Kaya pinayuhan siya ng kanyang ama na lumaban upang manatili sa kanya hanggang sa huli. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Meghan ng bagong motibasyon, at sa buong taon ay nagsimula siyang magtrabaho sa isang restaurant at araw-araw na tumatawag sa barracks. Palagi niyang tinatanong ang impormasyon tungkol kay Rex at kahit walang sagot, hindi siya sumuko. Sa wakas, sa isang araw habang nagtatrabaho, nakatanggap si Meghan ng tawag mula sa barracks na si Rex ay tuluyan ng i-retire mula sa army. Natuwa ang dalaga sa balita, ngunit nagbabala ang corporal na sa edad na 10, si Rex ay may malubhang sakit at kailangan ng i-euthanize. Upang mapigilan ito, nagsimula si Meghan ng isang kampanya upang makakuha ng pahintulot mula sa army na ma-adopt si Rex. Ang una niyang hakbang ay humingi ng tulong kay Senator Chuck Schumer, at nang marinig ang kanyang kwento, pumayag itong tumulong sa kampanya na kalaunan ay naging kilala sa buong bansa. Sa mga sumunod na buwan, nakalikom si Meghan ng mahigit 22,000 pirma, nagbigay ng mga panayam sa pahayagan, at naantig ang buong bansa ng kanyang kwento. Dahil dito, nakatanggap siya ng imbitasyon sa isang seremonya sa Marines Barracks kung saan si Rex at iba pang aso ay re-rehabilitate. Pagdating niya, muling nagkita sina Meghan at Morales, na masayang-masaya nang makita siya at sinabing sasabak pa siya sa isang huling misyon bago tuluyang umalis sa army. Bukod dito, nagdala siya ng magandang balita na sa wakas ay pumayag na ang army at maaari ng ampunan ni Meghan si Rex. Halos hindi ito makapaniwala at agad siyang tumakbo papunta sa field kung saan muli niyang nakita ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng matagal na paghihiwalay, agad na nakilala ni Rex si Meghan at tumakbo palapit sa kanya habang emosyonal silang nagyakap matapos ang seremonya. Pagkatapos nito, umuwi silang dalawa sa kanilang bagong tahanan at hindi nagtagal ay naka-adjust si Rex sa buhay na malayo sa digmaan. Gayunpaman, may isa pang seremonya na dadaluhan, at inimbita si Meghan sa event na inorganisa ng army sa field ng kanyang paboritong baseball team, ang Yankees. Pagdating nila, sinalubong sila ng palakpakan na parang mga bayani ng digmaan,
at ipinakita sa malaking screen ang video message ni Morales at ng iba pang sundalo na nagdiriwang ng kanilang muling pagsasama. Pagkatapos nito, namuhay ng payapa sina Meghan at Rex hanggang sa pumanaw ang aso sa edad na 12 noong Disyembre taong 2012. Kahit wala na ang kanyang kaibigan, ipinagpatuloy ni Meghan ang kanyang trabaho at pansamantalang bumalik sa army upang magturo ng mga teknik kasama ang kanyang bagong guard dog na si Patriot. Sa huli, ipinagpatuloy niya ang kanyang karera bilang veterinary technician, tumutulong sa ibang mga hayop. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.